Stel, sa umpisa ba, meron talagang estratehiya kang sinunod? Ako po, Tito Boy, basta gusto ko lang po doon sa 5 team na yon, gusto ko po iba-iba talaga. Like, ayoko ng puro lahat piritero, ayoko lahat puro all boys, ayoko lahat ng parang... Gusto ko po talaga very diverse po yung mapunta sa group ko. Kasi at the end of the competition, syempre, isa lang po yung matitira. And dapat meron kang parang one special selling point ng group mo. Bakit siya ang dapat iboto at manalo sa competition. Brand equity ka agad, di ba? The choice of the song, Into the Unknown, kanino yon? Sa amin po, lahat. And Okay. also, ano po, with the help po ni Coach Tel po. Paano yung ano? Alam niyo when you judge and then when you join a contest, alam mo to dahil ang dami niyong sinalihan, di ba? Somehow may baon kayo eh. What did you learn from each other? Anong natutunan niyo kay Coach Stel? And Stel, what did you learn from the boys and girls? Go ahead. For us, yung pinakaunang natutunan namin kay Coach is to keep your feet on the ground and stay humble. Kasi kahit saan ka man dalhin ng mundo, as long as you have a big heart, but you have your feet on the ground, malayo yung mararating mo. Napaka-importanteng paalala, pero mahirap gawin. Yes po. Pero paulit-ulit, lalo na pag sa grupo, maganda yung nagkukurutan, mayabang ka na. At ang isang, your group, dapat talaga ginagaya. Nag-uusap at nagsasabihan, di ba? During the blind auditions, sabi nga ni Stel, there was a possibility or isasama kayo sa isang concert ng SB19. How do you guys feel? Are you looking forward to that? Yun po yung talagang it's a big opportunity po talaga sa amin if talagang matutuloy po. Kasi yun po yung pangarap po ng group din po na before po kasi pangarap lang po namin makita si Coach Tel pero ngayon po kasama po namin siyang mag-perform sa stage. Alright. Stel, anong natutunan mo sa mga bata? Kasi po, pinaka sinabi ko po sa kanila na napansin ko talaga na sobrang visible. Ever since na nagstay po sila dito sa Manila, kasi po, di ba, from Cagayan de Oro. And then, dito sila, wala silang house. So, kailangan nila maghanap ng isang place na lagi silang magkakasama. Noong unang na-meet ko sila, pag naririnig ko sila mag-perform, sabi ko, parang may kulang pa sa tunog nila. Magaling sila, pero may kulang. As time goes by po na matagal silang magkakasama, nare-realize ko, yun ang kulang. Bonding. Ayun. Mas tumatag po yung, parang yung tunog nila, nahanap nila. Parang mas naging solid yung foundation nila. Kasi sobrang tagal nilang magkasama. Tapos, kahit magkasama po sila, syempre, hindi naman po masasabi na porket magkasama kami, okay na kami. Nandun po kasi yung trust and yung pakikitungo nila sa isa't isa. Parang, yes, bago sila, bago yung iba nilang kasama, pero they listen to each other. And parang walang magaling, walang mahina sa atin, we are all equal. Yun natutunan ko na parang sa amin naman, doon kami nagsimula, pero tulad nga po ng sabi niyo, Tito Boy, yung pagiging humble, madaling sabihin, mahirap gawin. Siyempre, as an artist, may mga time na pagod ka and parang pag merong isang tao na gusto lumapit sa'yo, siyempre parang may isip mo, parang pagod na ako, parang kailangan ko pa pagawin yan. Pero kung iisipin mo, parang nung nagsisimula ka nga, excited kang may isang taong makakilala sa'yo sa mall or makasalubong ka, tas makilala ka, excited ka na, tas ngayon nakilala ka, tas may makasalubong sa'yo, parang babaliwalain mo. So doon kami parang dapat every time, lagi talagang iniisip na kung saan ka nagsimula, dapat lagi mong alalahanin. Kasi kung gano'ng kabilis yung pag-angat mo, gano'ng kabilis yung Pagbagsak. No, and fame, yung pagiging tanyag, quiz. is a different and difficult concept.